Nauwi sa hindi inaasahang insidente ang mainit na pagdinig sa Senado matapos inatake sa puso si Congressman Abante. Ito ay dahil kasunod ng tensyon na sagutan nila ni Kong Rodante Marcoleta. Ayon sa ulat, nagsimula ang kanilang sagutan matapos akusahan ni Marcoleta si Abante ng pambabastos sa Vice-Presidente sa isa sa kanyang mga pahayag. Nag-init ang usapan sa komite nang hindi umatras si Abante sa kanyang mga binibitawang salita. Matapos ang sagutan, bigla namang bumagsak si Kong Abante at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa mga saksi, kapansin-pansin na tila hinihingal at namumutla si Abante bago pa man siya mawalan ng malay. Agad namang rumesponsande ang mga staff ng Senado at dinala ang kongresista sa medical facility. Sa kasalukuyan, inaasahang magsasagawa ng masusing investigasyon kung ano ang talaga at naganap sa pagitan ng dalawang mambabatas. Patuloy na nakaantabay ang publiko sa kalagayan ni Abante habang patuloy ang pagtatalo sa Senado tungkol sa isyu ng pambabastos umano sa Vice-Presidente. Samantala, wala pang pahayag mula sa kampo ni Kong Marcoleta at ng Vice-Presidente tungkol sa insidente. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagdutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakakagimala naman na balita mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at marinig sa isang mainit na sesyon sa Kongreso, naging sentro ng diskusyon si Abante matapos magkasabugutan sila ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Ang tensyon ay nagsimula nang punahin ni Marcoleta si Abante sa ilang mga issue na nagdulot ng palitan ng matalim na salita. Sa kalagitnaan ng kanilang diskusyon, sinita ni Marcoleta ang ilang aspeto ng mga posisyon at paninindigan ni Abante. Hindi nagpatinag si Abante at matapang na sinagot ang bawat puna ng mambabatas. Sa kabila ng matinding pagtatalo, nanatili itong kalmado at pinaglaban ng kanyang mga argumento. Sa mga kritikal na punto ng argumento, ibinunyag ni Marcoleta ang kanyang mga pagdududa ukol sa ilang desisyon at aksyon ni Abante na naging sanhi ng malalim na emosyonal na reaksyon mula rito. Naku po, saan ang tapang mo? Ani pa ni Marcoleta na tila nagpapahiwatig ng pagsubok sa prinsipyo ni Abante. Bagamat naging matindi ang palitan ng opinyon, naging malinaw ang kanilang layunin, ang mabigyang linaw ang mga isyong may kinalaman sa bayan. Sa dulo ng sesyon, maraming miyembro ng Kongreso ang bumilib sa katatagan ni Abante bagaman hindi pa rin ang ikakaila ang epekto ng naging palitan ng salita nila ni Marcoleta. Ang pangyayari ito ay nagpapakita ng matinding emosyon at tapang mula sa dalawang mambabatas. Bagamat magkasalungat ang kanilang mga pananaw, ito ay isang paalala ng demokrasya at malayang talakayan ay mahalaga sa pagpapatakbo ng pamahalaan. But that is a question I will leave, and I will Yes. terminate my manifestation, Madam. Yes, but I will. I believe, would like Mr. to Chair, that respond. this is still my time. Yes, but I would like to respond to your manifestation, Congressman Marcoleta. Parliamentary Let inquiry, me. Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What is the parliamentary inquiry of the I would Honorable like to Abante? ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the question. Marcoleta, I we asked are the not question. blaming the right to the- defend 1 minute, that. 1 minute Move to suspension is suspend, declared by the Mr. chair. Move to suspend. At yun na nga no, mga kabayan, nagpang-abot nga itong si Abante at si Congressman Marcoleta. Mantakin mo no mga kabayan, nag-i-interpolate at nagtatanong lamang si Congressman Marcoleta doon sa representative ng COA. Pero itong si Crocodile Abante, mantakin mo, galit na galit. Umuusok ang ilong at munti ka ng maihisa sa lawal. Tinanong nga niya si Congressman Marcoleta kung nire-rebuke niya yung committee ng good governance. Pero agad naman siyang sinopla ni Congressman Marcoleta na masama bang magtanong? Pag nagtatanong ba, nire-rebuke na ang committee at ang Kongreso? Kaya naman muntik ng atakihin nitong si Abante, napasigaw. Siyempre, si Congressman Marcoleta, papayag bang sinisigawan siya? Di nagkasigawan sila. No, grabe. Sa pag tinamaan lang yung ego ni Crocodile Abante,
galit na nagtatanong lang naman si Congressman Marcoleta. Yung nakaraan niya, di ba? Tanong siya ng tanong eh. Wala kang pumipigil sa kanya eh. Tanong lang siya ng tanong. Siya pwede. Pag si Abante nagtanong, pwede. Pag si Congressman Marcoleta, ayaw nila talaga pagtanungin. Mantakin mo, sisigawan mo, kapwa mo Congressman dahil nagtatanong lang. Tinanggalan nyo nga ng karapatang magsalita sa plenaryo eh. Tas dyan, magsasalita at magtatanong lang sa COA, sasabihin mo, nire-rebuke, ha? Nire-rebuke ang Kongreso, okay ka lang, ha? Crocodile ka talaga eh. Alam mo, Abante, ikaw na yung pinakamatanggang crocodile dyan, mas matanda ka pa kay Lolong, ha? Mas matanda ka pa kay Lolong. Dapat ang tawag sa'yo, Ang dapat tawag sa'yo, ha? Pinakamatandang crocodile dyan, ha? Mga kabayan, sa tingin nyo, kayo naman ang mismo nakakita, di ba? Kung paano umiyak itong si Lolo, si Lolong dyan sa Kongreso, no? Dahil nagtanong lang si Congressman Marcoleta. Ano sa tingin nyo? Iboboto nyo pa ba to? Sino ba kasi bumoto dito? Ano masasabi nyo dyan kay Lolo? I-comment nyo nga sa baba. At huwag nyo kalimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Yung flow ng discussion, I'd like to ask only, Mr. Chair, by way of manifestation, is there anybody who is questioning the power of the purse of Congress? Is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, then we are not supposed to overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. And I think nobody could question that. Even the privileged speech of the Honorable Valeriano. I think the proper question there, the proper title is not asserting the power of the purse. We should not assert it because that power is inherent in us. Asserting or not asserting that power is of no moment. Yun po ay birthright. Yun po is inherent right of Congress. And let me make of record, the office of the Vice President, to my mind, did not undermine the power of the purse. When she personally came in the first hearing and presented herself, including the budget by way of a PowerPoint presentation, she made a presentation, Mr. Chair. And after that, she made a categorical statement that she said, I forgo, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the Office of the President by way of question and answer, and instead I leave it to the discretion of the House of Representatives on their decision to decide on the proposal as presented. This is a very respectful answer, Mr. Chair. I did not find any offensive remark in that particular statement. She gave the entire House of Representatives the entire discretion and the entire right to decide on the proposal she presented before us. Why would we blame her for saying that she disrespected Congress? No, sir. I think it was triggered by the fact that questions were asked in relation to the confidential and intelligence funds. To my mind, Mr. Chair, these particular funds were subjected to a notice of disallowance. But the notice of disallowance by its nature, by its very nature, Mr. Chair, is contestable. It is appealable. It is yet to be explained. And initially, as explained by the representative of COA, the notice of disallowance suffered by way of supporting documents, by way of non-compliance with certain requisites. What if the Vice President is able to provide all the supporting documents? What if finally she is able to come up with the requisites required in order for you to consider that all these funds are eventually allowable and they are not disallowed? And chances are she may be able to do that. Hindi po final judgment ang notice of disallowance. As a matter of fact, based on COA's own representation the other day,
the Vice President received the notice of disallowance only on August 24, 2024, which means, Mr. Chair, the Vice President has 6 months within which to reply and make an answer. That is correct, Madam Kowa. So, 6 months is up to February 2025. We should give her all the allowance. We should give her the time. Because 6 months is 6 months. So why are we rushing to make a judgment? As a matter of fact, as I have already initiated earlier, Mr. Chair, when you said that anything we can discuss in this committee provided it is of public interest, and you said that intelligence funds and confidential funds are public interest, but I said because of our own rules, we should make a prior and preliminary determination that is directly and principally connected to malfeasance, misfeasance, or nonfeasance. We have not made that determination. How can we now begin questioning whether or not the intelligence funds covered by an initial notice of disallowance is already directly and principally connected with nonfeasance or misfeasance or malfeasance? Madam Kowa, how many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies today? With all due respect to the Before honorable, But that is a question I will leave, and I will Yes. terminate my manifestation, Madam. Yes, but I will. I I believe, would like Mr. to Chair, that respond. this is still my time. Yes, but I would like to respond to your manifestation, Congressman Marcoleta. Parliamentary Let inquiry, me. Mr. Chair. Parliamentary inquiry What is muna. the parliamentary inquiry of I the would Honorable like to Abante? ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable asked the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming You do not have the right the- to This is determine 1 minute, that. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Ako po ay nakatalaga sanang makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay doon sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. May pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Representative Rodante Marcoleta nagpahayag po no sa kanyang FB yata to, no, na hindi pinigilan daw siyang magtanong ng liderato ng House of Representatives. Kamakailan lang ang sabi ni, di ba kahapon yata yun, yung topic natin, pinagmamalaki nito ni Martin Romualdez na lahat po ay dadaan sa scrutiny ng House of Representatives, no? Walang palalagpasin. Bakit po? Kasi ang ganda ng gustong itanong ni Marcoleta eh. 'Di ba? Paano makakatulong yung budget para yung mga mahihirap ay maiangat sa kahirapan? Hindi siya binigyan ng pagkakataon. Yung minority lang daw ang pinagtatanong. No? Kaya naman pala.
Yan na lang nga yung last chance na makapagtanong yung mga congressman. Naliliwanagan po tayo sa mga tanong eh. Ang lilinaw po eh. Yun po, ako sa tingin ko mas masarap manood sa... Ito lang po, ngayong panahon lang natin nakita na mas masarap manood sa mga congressman. Mas ma-action po ang mga investigasyon sa Congress eh. Kaysa po sa Senate. Dati po talagang Senate po. No, bihira pong manood yung mga tao sa congressional hearing. Lagi pong Senate hearing yung pinanonood. Walang kamatayang alis go pa rin po kasi Senate eh. Dito po nalalantad po sila, no? Grabe po yung revelasyon, lalo na sa mga tanong ni Herrera. Ni Representative Congressman Herrera. I-review lang natin ng konti Sa mga katanungan po, dalawa po yung nakikita nating kakaso-kaso. Kung may stricto po, talagang makakasuhan po. Una, yung mga pondo po, bilyon po yung pinag-uusapan rito. Yung mga pondo po na i-review lang natin May mga pondo po na tinatawag nating savings, hinahanap ni Congressman Herrera. Saan napupunta? Saan dinadala yung savings? Walang report. Wala na nagre-report. Dati, ang sabi ni Tatay Digong, open your books eh. Yung pera nila na budget nila ang pinapapaliwanag ni Tatay Digong, mas grabe pala to. Yung savings ng iba't ibang ahensya, wala na tayong alam kung saan napupunta yung savings na to. Sinosurrender po yan dito po sa treasurer. Tapos po, yung report. Report lang po hinahanap, hindi po pera eh. Wala na po talaga. Grabe po tong gobyerno na to. Harap-harapan po yan. Hindi po nila maipaliwanag. Ikalawa, nalabag sa batas na ginagawa ng mga yan. No? Yun pong mga nakatakda na revenues, no? Hinihiram, ginagamit ng national government. Kinakatwira na ni Kimbo, diyan nahirap sa pagpapaliwanag si Kimbo. Ang tanong lang ni Herrera, simple, may batas bang pinagbatayan na pwede mong gamitin yung mga anong tawag nga doon? Teka lang Anin ko lang po yung kodigo. Yung yes or no na to, no? Ayun. Earmark revenue. Yun po yung correct na words, no? Yung earmark revenue, pwede bang gamitin yan? Hindi po nila masagot kasi ginagamit nila eh. Pinagbabawal po pala ng batas yan. Kaya nga naka-earmark eh. Matindi po. Napakarami pong mga paglabag na pwede pong busisiin nila. Pero ano po ang gusto nilang busisiin? DepEd budget under BP Sara. Ikalawa nilang gustong busisiin, ito po. Tinanong nito ni Castro. Alam niyo naman to si Franz eh. Ito po ang tanong ni Franz Castro. Yung pong statement ng dating Pangulong Duterte, kaugnay doon sa sinasabi niyang dahil tinanong siya noon kung alam raw niya kung nasan si Kibuloy, ang sabi niya alam niya, pero secret. Would you consider that as obstruction of justice? Tanong ni Franz Castro. Sabi naman ni Bungalon, sinagot naman, publicly sinasabi niya, alam niya kung nasan po si Pastor Kibuloy, pero ayaw niya po itong sabihin dahil ito po ay isang sekreto. So having said that, yun po ang kanyang pahayag, lalong-lalo na siya po ay isang property administrator ng KOJC compound. So in effect, that would warrant a possible case of obstruction of justice. Possible case of obstruction of justice.
Grabe, no? Ang dami nyo pong pwedeng imbestigahan. Ang daming nawawalang pondo. Ang daming maling paggamit. Bilyon-bilyon ang hinahanap ni Congressman Herrera kung saan napupunta. Bilyon-bilyon po ang in-earmark na ginagamit pa ninyo. Maling paggamit ng pondo. Pero Duterte pa rin. Sara Duterte pa rin. DepEd na Sara Duterte. Si Tatay Digong pa rin. Nadakip na lahat o sumuko na lahat si Apollo Kibuloy. Gusto nyo pa rin kasuhan si Duterte. Kasuhan nyo na kasi. Alam nyo, Franz Castro, meron ka ng karanasan, kinasuhan mo na si Tatay Digong. Bakit ayaw mong kasuhan uli para 2-0 ka na? Mahirap po talaga, no? Pag nagpapasya sa atin, dapat pag-isipan na to. Kung wala pa po noon yan, wala pa pong mga convicted na mga senador at congressman, ngayon pong may convicted na, wala na po silang awat. Panay kaso. No? Panay pagkakaso po. Kasi convicted. Bakit po kaya hindi kayo gumawa ng batas na once na convicted na po? Kasi si Alice Go tinanggal nyo, di ba? Tanong, convicted na ba si Alice Go? Hindi pa. Wala pa pong hindi pa yata nasisimulan yung kaso ni Alice Go sa korte. Ano po pagkakaiba ni Alice Go bilang mayor at ni Franz Castro bilang congresswoman? Bakit po tanggal na si Alice Go sa pagiging mayor? Hindi pa naman siya convicted. Pero si Franz Castro convicted na, congresswoman pa rin. Walang malinaw sa atin. Alam niyo po ba na ang alam ko pag convicted ka, bawal kang mag-hold ng office, di ba? O yung final. Hindi ko po sigurado, pero baguhin niyo po yung batas niyo. Dahil kung lahat po ng convicted ay pwede pa rin congressman, senador at presidente ng Pilipinas, ang ganda po ba kaya nun? Di ba? Palagay na natin first time natin to nagkaroon ng convicted na congresswoman. Kaya nga po i-adjust nyo. Okay. Sino ka naman? Gusto mo, Gil Bongalon, naniniwala ka pala dyan. At ako ganito na lang. Si Tatay Digong matagal na po nagpapahinga bilang presidente, no? Kayo, lalo na kayong mga young guns, naniniwala pala kayo, nakakaso-kaso pala yung ginawa ni Tatay Digong. Maging mabuti kayong halimbawa. Huwag nyo lang, kasi black propaganda lang nangyayari. Kung hindi nyo kakasuhan si Tatay Digong sa sinasabi nyong obstruction of justice, black propaganda lang yan. Ano po ang pumipigil sa inyo para kasuhan si Tatay Digong dyan? Kung totoo yan. Bakit nyo sinasabi na may kaso meron siyang paglabag na ginawa? Kung hindi nyo naman kakasuhan. Di ba? Mambabatas kayo. Kaya lumalabas, lahat to, black propaganda lang laban sa mga Duterte kasi walang kaso. Nag-donate. So, yan po. Maligayang maligaya ang mga kapatid nating Talaantig tribe sa Bukidnon dahil sa patubig na ito. At ulitin ko, malaki ang tulong nyo, yung panonood nyo lang sa ating videos, lalo na yung hindi nag-iisip ng ads. Yun na po. Nakakatulong tayo sa mga nangangailangan. So ito, yung mga nagpadala rin ng suporta, para pa rin sa Talandig Tribe, sa water system at iba pang mga proyekto. Ito si Mr. and Mrs. Rudy and Mila Romerosa, taga Australia, Pinoy.
nag-migrate sa Australia, nagpadala sila ng 20,000 pesos. Si Madam Cristina Villanueva from Baguio City nagpadala ng 10,000 pesos. So ito po, dinagdag natin sa donasyon ni Ma'am Teresa Tanyag, sa income sa ating YouTube, at tuloy-tuloy ang tulong sa kanila. Sa ngayon, ongoing ang pagpapatanim natin ng saging lakatan. Kasi ang unang naipatanim natin na doon is gulay, pangkonsumo. And then sayuti yon. Everyday nagbibenta sila ng sayuti. Although ang presyo ng sayuti kung minsan mataas, kung minsan mababa. But definitely mayroon na silang source of income araw-araw po na nagtitinda along the highway. So nagpapatanim na tayo ngayon ng lakatan. Dahil maganda ang lakatan sa area at mas mahal ang kilo ng lakatan. Diba? Ito yung pinakamasarap na saging. So, ngayon na may patubig na sila, ang gagawin natin is yung health and sanitation nila, yung kanilang water seal toilets. Sa ngayon po, meron silang mangilan-ilan na kubeta o toilet. Kailang yung dati, yung hinukay lang. Tapos magtae ka na lang, medyo mabaho. Sinong makarelate niyan? Ako, nung bata kami, ganyan kami. Dahil sa walang tubig. Saka hindi pa uso ang water seal toilets noong 1960s. So ngayon, napakalaking bagay na meron na silang tubig, tumutulo ng so ma-maintain na nila yung pagbuhos ng kaya ito po within siguro end of this month, target natin na bawat pamilya, 22 families itong tinutulungan natin, bawat isa sa kanila magkaroon ng water seal toilets, at ang aming computation, for every water seal toilet sa isang pamilya, ang budget natin is 6,000 pesos. So 6,000 times 22 families, mga 130,000, but God will provide. Okay? So again, salamat Ma'am Teresa Tanyag, si Rudy, Sir and Ma'am Rudy and Mila Romerosa. Ito pala si Sir Rudy. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!